Alright, good evening once again mga kapatid. For today's video, ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ang naobserbaran ko po pagdating po sa pag-aalaga ng pabo. 2 taon ko na po itong naobserbaran mga kapatid patungkol po sa pag-itlog nila. Ayan. Kasi nga, yung pinaka-season talaga ng pabo is pagdating po ng December. Yan po talaga yung malakas po yung demand pagdating po sa karne ng mga pabo. Ayan. Liba na lang yung mga mamahaling klase ng pabo is anytime po yan. Kaya lang pagdating po talaga sa karne is yun pong December, yan po talaga yung demand po talaga. Madalas niyan yung mga nag-aalaga kagaya ko po is pinupull out po yung pwede na pong makatay ng mga alagang pabo. So ngayon ibabahagi ko po sa inyo yung naobserbahan ko po pagdating dito sa aking mga alagang pabo. Hindi ko po alam sa ibang mga nagpapabo. Siguro itong ibabahagi ko sa inyo is nangyari lang dito sa akin, dito sa aking mga pabo talaga. So ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. Ayan, sa ngayon po mga kapatid, ito po yung update ng aking mga alagang pabo. So bali dito po yung aking mga broad-breasted, ayan. Tapos yung isa niyan ay nilagay ko muna doon sa loob kasi para po siyang may problema ng konti. Ayun, ginagamot ko muna. Tapos ito po yung aking mga hybrid sa ngayon. Ayan. Ito po yung mga grower ko na po na mga hybrid. Kumbaga ito po yung mga na-produce ko. Ito po yung natira. Yung iba ay naibenta na. Tapos ito na lang yung natira. Ang breeder ko naman na hybrid is andyan po sa loob. Ayan. So ngayon, ito po yung nakulikta kong itlog. Sa makatuwid, mayroon naman po akong naipasok na po sa incubator, kaya lang hindi po masyadong marami. Ngayon, unti-unti na pong bumalik sa pag-itlog yung aking breeder doon, tapos yung aking Bourbon Red na breeder andoon sa likod. May kwarto kasi dyan, may separation. Nag-itlog na po kahapon yung Bourbon Red ko, tapos ito yung itlog naman ng aking hybrid. Ayan, yung nasa ilalim, yan po yung itlog ng aking hybrid na breeder. So, sa tingin ko, 2 na po yung itlog dyan sa kanilang pugad. Ayan. Malalaki na po, subok na po ito kasi nga, anong tawag dito? Breeder na po sila, hindi na po sila mga first timer. Tapos ito, mayroon akong 6 dito, 2, 4, 6. Ayan, 6 na yan. Itlog po yan ng aking broad-breasted na babae. Tapos yung lalaki na pinakasta ko, ayun, yun muna yung lalaking hybrid. Kasi nga nadali po yung aking broad-breasted na barako. Ayan, nagka-problema po. So yung pinalabas ko ngayon, yung tawag ng iba dito is semi-pure. Itong 6 na ito, at kung sakali mang may mapisa ay semi-pure po ito. Pero may nauna na rin doon, 6 din yun. O tama, 6 din yun. Nailagay ko na sa incubator yung 6 na itlog ng aking broad-breasted na inahin, na yung kumasta ay lalaking hybrid. So baka loobin ng Diyos kung may pahintulot, baka may mapisa dyan na semi-pure. So itlog po ito ng Bourbon Red. Ngayon nilagay ko lang sa plastic mga kapatid kasi dadalhin ko na doon sa bahay para linisin. Ito naman po yung itlog ng mga dumalaga. Ito mga dumalaga kasi ito may nagsisimula na pong nag-itlog. So bali, yan, kaiba-iba yung kanilang itlog mga kapatid. May ito maliliit, itong maliliit na iba hindi po napipisa ang iba nito. Iba naman napipisa. Ayun, subukan ko lang ilagay ito sa tawag dito incubator kung sakali. Kung may mapisa, okay. Kung hindi, ayos lang din. Kasi maliliit itlog ng dumalaga. Yung iba naman malaki rin. Hindi talaga parehas. Kasi nga itlog ng mga dumalaga. Ayun po mga kapatid, pagdating po sa pabo, inuulit ko po, yung ibinabahagi ko talaga madalas sa inyo is base lamang po sa aking naobserbaran, sa aking pag-aalaga ng pabo. Iwan ko lang po kung sa iba, ganun pa man.
siguro magaring tama or mali yung aking babahagi sa inyo dahil personal ko po itong karanasan o naobserbaran, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Pagdating kasi sa mga pabo mga kapatid, napansin ko po na sa buwan ng May, June, July, June, yan talaga, June, July, napakahirap o iilang inahin lang po yung nag-iitlog. 2 taon ko na po yung naobserbaran. Last year, yung mga local turkey ko po, yan din yung naobserbaran ko. Kasi nga, yung bala ko dati, ang mapipisa sa May, sa June, at saka July, ay ikikip ko na po para saktong-sakto dumalaga po sila pagdating ng December. Kaya lang, kung saan yun po yung bala ko, doon naman po wala akong nakuliktang itlog sa May. Ayan, May at saka June. Kung mayroon man, mga ilang inahin lang, 1 or 2, yun lamang po. Hindi talaga marami. At katunayan nga, itong nangyari sa akin, ngayon lang uli sila nag-itlog ng maramihan. Ayan o, kita nyo yung aking hybrid na inahin, ganun din. Mostly kasi yung mga panahon na yun, nakikita ko po yung mga ibang inahin is naglulugon po sila mga kapatid. Yung iba naman kahit hindi naglugon, para pong iwan ko lang, hindi kasi nag-iitlog eh. Mayroon naman, hindi naman lahat, kaya lang yun nga, ilang piraso lamang po yung nabibigay nilang itlog. Iwan ko lang kung sa pagkain ba or something. Is 2 taon na kasi mga kapatid, karang taon, at ngayon yun po yung aking naobserbaran. So ayun po, kung magbabalak po kayong mag-alaga ng pabo, depende po kasi yan sa plano ninyo or sa target ninyo, kung ano po yung gagawin ninyo pagdating po sa pagpapabo. Ibinahagi ko lamang po ito kung sakali man yung iba ay may balak po sila na magnegosyo ng pabo, is malaman nyo po na yan po yung naobserbaran ko po, na sa panahon na yon kung saan doon po tayo tawag dito mangandam or mag-imbak o maghanda para sa paparating na December. Doon po tayo kung saan wala pong itlog masyadong naibibigay yung mga inahin. So ayun nga, doon po talaga mas pumasok po talaga sa aking isip na yan po siguro talaga yung reality. Kasi nga 2 line na po itong aking naikumpara. Ayun nga, nung nakaraang taon, yung sinubukan ko is yung sa local, naobserbaran ko po sa local at saka sa BAP. At ngayon, ito naman pong hybrid. Tapos ito, bago pa lang kasi itong aking brood-rested. Yung aking Bourbon Red, andun din. So, ayan po. Yan po yung aking naobserbaran mga kapatid. So, ipapaabot ko na rin sa inyo yung mga nagtatanong po pagdating po sa patungkol po sa itlog pala. Ito mga kapatid, maaari ko pong ibahagi sa inyo ito. Subok ko na po yung aking breeder na yan, magaling po yan. Maramihan po yan kung magbigay ng sisiw, basta't maayos lang po yung incubator o pagka-incubate. Ayan, so ito hindi ko to maibahagi sa inyo kasi mostly nito is itlog po ng dumalaga. Mahirap po yung fertility ng mga dumalaga, hindi lahat napipisa talaga. Mas maganda po yung itlog talaga ng subok na breeder na po ito. Ayan, mga matutulis pa yung karamihan, no? Ayan po mga kapatid, binahagi ko po ito sa inyo dahil obserbaran ko po ito sa mga pagkakataon kung saan nag-alaga po ako ng pabo, na yun po yung aking na-encounter na sa palagitnaan po ng taon, hindi po sila masyadong umiitlog talaga. Ayan, iwan ko lang, maaari nyo pong itanong yan sa ibang nagpapabo or sa ibang nagpapabo na nakakita nito. I-comment nyo po sa baba mga kapatid kung ano po yung naobserbaran ninyo. Hindi ko po ito sinasabi na sa lahat po ito ng pabo siguro, kasi wala akong ibang mapagtanungan. Naisip ko lamang po ito dahil ayan, wala po akong may content mga kapatid. Pasensya po dahil parang nawala po ako sa ere. Hindi po ako nakapag-upload palagi o mataas po
Kung mahabang panahon po hindi ako nakapag-upload, pasensya po. At sa mga patuloy po na nakasuporta sa akin channel, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. So hanggang dito na lang mga kapatid. Sa gusto pa lang magtanong o mag-request na magpagawa ng video pagdating po patungkol po sa pag-aalaga ng pabo, i-comment nyo na lamang po sa baba mga kapatid or personal message po ako. Nang sa doon ay magawan po natin yan ng vlog. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.